Kain tayo ng cotton candy, balik tayo sa pagkabata, o di ba? Hi, I'm Jasmine, ang kadama ng Saudi Arabia, Middle East. Third day na natin bilang isang bakasyonista dito sa bahay ng nanay ng amo ko, kaya pakitang gilas pa rin tayo. Hindi po ako bida-bida sa bahay ng nanay ng amo ko. Ayoko lang makita niya natamad ang katulong ng kanyang anak. Kaya ginawa ko, tinulungan ko ang kanyang katulong na Ethiopia. Sabi ko, halika dito, halika. Punasan natin to at magligpit tayo dito nang hindi ka mapapagalitan ng iyong amo. Para naman lagi sinasabi ng amo mo sa'yo, wow, ang galing naman ni Ethiopia, ang sipag naman. Hindi puro na maririnig ko bakit hindi mo ginawa to? Hindi mo ginawa yan? Bakit walang ganon? Bakit hindi ganyan? Bakit hindi ganon? At least ngayon, masasabihan ka na I'm proud of you. Hindi ko nga malaman dito kay Ethiopia bakit ganyan at hindi nagagawa yung trabaho niya na maayos kaya nagagalit sa kanya yung amo niya. Sa totoo lang naman, mabait naman yung nanay ng amo ko. Pagka sinabi niyang linisin mo to, pagkatapos pwede ka na magpahinga, hindi siya yung bantay na bantay, nagbabantay lang siya pag alam niyang hindi niya nagagawa yung trabaho ng Ethiopia kasi nga, ang likol yan Hindi nga alam ng nanay ng amo ko na nilinis ko ang kanyang refrigerator para kako hindi na niya sermonan yung Ethiopian katulong niya. Abay, ginawa ko na lang para naman at least maisip-isip naman ni Ethiopia ay hindi na stress ang amo ko ngayon sa akin kasi meron ng tumutulong sa akin. Thank you so much, kadamang. Sabi ko nga kay Ethiopia habang andrito ko'y swerte ka kasi ako na maglilinis ng kusina, ako na maglilinis ng lamesa, ng refrigerator, magbabaldeho at maglilinis sa pinagkainan ng iyong mga amo kasi lagi ka na lang sinesermonan at hindi mo raw nakakalimutan ang iyong ginagawa na uulyanin ka lang, day. Ang sabi ko nga'y samantalahin niya habang andrito ko at sinisipag-sipag ako. Siyempre, pag uwi ko sa bahay ng amo ko, marami rin akong gagawin. Kaya kailangan magpapahinga rin ako. Hindi puro work kasi hindi ko naman to bahay. Bahay to ng amo mo, hindi bahay ng amo ko. Dapat nga ikaw ang gumagawa. Kaya lang naawa kasi ako sa iyo. Kasi 1 a.m. ka na nagka-plancha ng mga damit ng mga amo mo. 5 a.m. ka na natutulog. Hindi ko nga maintindihan kung bakit. Nang malaman-laman ko at naobserbahan ko kung paano ka, abay nalaman ko, call center ka pala nagtatrabaho, kaya only call ka. Siya, hayaan na natin ng lahat-lahat. At least kahit papaano nakakatulong ako sa'yo, sana ma-appreciate mo, Ethiopia. Kasi minsan lang to at hindi araw-araw. Madalang ako magpunta rito, alam mo yan. Kaya samantalahin mo, meron kang kasamang masipag na katulad ko. Oy, hindi ako nagbubuhat ng bangko ha. Sinasabi ko lang ang totoo. Totoo yan, no? Sa totoo nga lang, mabait naman kahit papano tong nanay ng amo ko. Hindi naman madamot sa pagkain kasi kung anong pagkain lang, pagkain din ng katulong nila. May mga prutas din dito sa refrigerator at ang sabi ng nanay ng amo ko, kung gusto nyong kumain ng mga prutas dyan, kumuha kayo at kumain kayo, walang problema. As long na mabubusog kayo. Itong ayaw. Kain tayo ng cotton candy, balik tayo sa pagkabata, o di ba? Di ba bumili kami sa Bakala na mga dadalhin ko dito sa bahay ng nanay ng amo ko? Siyempre, kumuha ko ng cotton candy. May dalawang kulay siya. Isang pink, isang blue. Tapos, 1 real yata to 2 real. O, diba? Tatagal pala yung buhay niya pag nakasil talaga siya, nakasarado. Kaya pala, kahit abutin na isang buwan, tumatagal siya. Tinan mo, hindi siya, fresh pa rin siya. Kala nyo, sa Pilipinas lang may cotton candy na. Favorite kaya ng mga alaga ko, namimili sila lagi nito. Sarap. Minsan lang mag-iisip bata, kaya balikan natin kahit paminsan-minsan. Sarap! Ito pala sinatago. May naman tulog nito kasi kumain ako matamis.
1:30 AM nang bigla ako nagising. Sabi ko, ano yun? Ano yun? Yung pala, yung kasama ko ay may ka-unlicol na naman at kumakain ng chips at chichirya doon sa lamesa. Then after mga 3 AM natulog. O diba? Saka lang siya natulog doon 3 AM. Tapos habang natutulog siya, tumutulog yung cellphone niya. Buti na lang hindi nagising kasi yung cellphone niya naka-charge at hindi malapit sa kanya. Kung nagising yan, 5 AM na naman ang tulog niyan. Ayan si call center.